Uy, si Repa? Si Boss Karepa? Oh, si Boss Karepa yun, Ay, gagi ako nga. Kasi sabi nila, yung malupiton na word, Bicol yun. Bicol word siya. Hindi ko alam talaga yung meaning nun. Na ano ko lang yung kay Boss Karepa. Na, kasi nanonood ako kay Boss Karepa. Kasi siya, taga-naga siya. Taga-naga siya na pa. Shoutout ka na papatanda kay Boss Karepa. Boss Karepa! Alright mga kaibigan, welcome back sa ating panibagong vlog. So, bigyan ko kayo ng konting kwento, no? Kung paano out of nowhere ang isang basketball player na katulad ko is naging vlogger. Out of nowhere. Hindi ko rin alam mga bossing kung paano ako napadpad sa industriyang ito. Pero, ganito kasi yan. Way back nung nagsisimula-simula pa lang yung mga vlog sa YouTube, di ba? Meron akong nakitang isang tao na walang ginawa kundi patawanin ako. Walang iba mga kaibigan kundi si Kong TV. So yun po, no? What's up sa inyo, mga pa? 64,000 subscriber pa lang siguro yan nung nag-subscribe ako dyan, mga kaibigan. And nung pagpunta ko ng Amerika, wala akong ibang pinapanood kundi si Kong TV. Like, hindi ko alam kung anong meron sa kanya na, di ba, nababad trip na nga ako dati pag hindi yan nag-upload eh. Di ba? Isa ako dun sa mga nagko-comment sa kanyang, ano na? Asa na yung daily upload? So, ganun mga kaibigan. So, kakapanood ko sa kanya, biglang pumasok sa isip ko na parang ansaya nung ginagawa niya. Parang ansarap maging ganun sa kanya na magpapatawa ka. Hindi ko pa alam mga kaibigan, to be honest, hindi ko pa alam na may kita pala dyan sa pagbablog na yan. 'Di ba? Ang sa akin lang is parang ang sayang gawin yung ginagawa niya. Na magpapatawa ka lang, maraming magre-react, maraming, 'di ba? Marami kang mapapasayang tao. So, out of nowhere, kakapanood ko sa kanya, bigla ako nakaisip na ano kaya ako mag-vlog din ako dito naman sa Amerika. So, way back 2017 yun mga kaibigan. Bumili kaagad ako ng camera, walang isip-isip mga bossing. Like, bili ako ng camera, tripod at kung ano-ano pa. Then, ready na ang lahat. Kasi may trabaho na ako nun may pambili naman ako Ready na ang lahat. Then, nung itataas ko na yung camera, tsaka ko lang na-realize na nakakahiya pala. Nakakahiya pala mag-vlog. Nakakaya pala mag-vlog sa public. Hindi ko pala kaya yung ginagawa ni Kong TV na ang laki ng camera niya, naglalakad-lakad siya dyan sa kung saan-saan, tapos nagsasalita siya. Di ba? So, mahirap pala yung ganun. Di ba? Then, hindi ko rin naisip na kailangan mo pa palang i-edit yun. So, kailangan mo pa pala ng computer and laptop. So, nung time na yon medyo hindi ko na siya napokusan. Di ba? Gumawa lang ako ng ilang video tapos wala naman nanonood sa YouTube. May manood sa akin 2, 3, mataas na yung 10. Di ba? So, gumawa lang ako ng siguro mga 10 or 50 na video. Then, tumigil na ako nun. Tapos, continue pa rin ang pagpapanood ko sa kanya. Kasi wala naman ibang nakapagpasaya. Sa boring ng buhay sa US, mga kaibigan, walang ibang nagpapasaya sa akin that time. Si Kong TV. Madalas pa yung nag-a-upload dati ng kung ano-ano pa, kadalasan comedy lang talaga. Tapos yun mga bossing, way back 2019, medyo uso na nun yung nagbablog sa mga cellphone. So trinay ko ulit mag-vlog. And di ko alam kung paano ako nakarating dito na 5 taon na akong vlogger and until now, nagbablog pa rin ako. Pero masaya ako mga kaibigan and grateful ako sa kung ano man yung nangyari sa journey ng pagbablog ko. So ayun na nga, 'di ba? Ngayon lang naka-live si Kong TV. Ngayon, etong sinut kong to, 'di ba? So hindi ko naman siya pinapanood kasi may ginagawa ako, nag-i-edit ako mga kaibigan. Merong mga nag-send sa akin ngayon, siguro mga 6 na nag-send sa akin ng screen record na shinout out daw ako ni Kong TV. And di malupiton kasi para may podcast sila ngayon eh. Then, tinignan ko which is, yun nga. Alam nyo mga kaibigan, I'm so grateful na it took me 5 years bago ako ma-recognize ng isang taong iniidolo ko. Ginawa ko talaga ang lahat. Kumbaga mapansin din ako ng mga taong iniidolo ko lang dati. Ayun mga kaibigan, kilala na ako ni Kong TV as Boss Karepa kasi way back 2 years ago pumunta na ako sa Paya Mansion para magpa-picture lang sa kanya. Hindi talaga ako umalis sa Paya Mansion na hindi ako nakakapagpa-picture sa kanya. Ayan yung picture na yan mga kaibigan. 2 years ago pa yan. 2 years or 3 years ago. Something like that. Then, hindi naman kami nakapag-usap-usap masyado. Oo, talaga nagpa-picture lang ako sa kanya. Kasi, alam nyo, lagi ko sinasabi na walang Boss Karepa kung walang Kong TV. Sinabi ko rin yan sa kanya ng personal na nag-million views sa YouTube. Ayan talaga yung gusto kong sabihin sa kanya na salamat, napanood kita. Kasi kung hindi rin ako vlogger ngayon.
Parang gano'n, di ba? So ngayon, mga kaibigan, pakonti-konti, na-recognize niya na tayo. Nung pumunta siya dito sa Bicol, hindi ko rin ini-expect na kilala niya na pala ako. Then, or kumbaga matatandaan niya na pumunta na ako sa Paya Mansion dati. Then, eto nga yung video mga kaibigan, nung pumunta sila dito. Solid yun. Uy, si Repa? Si Boss Karepa? Oh, si Boss Karepa yun, oh. Ay, gagi ako nga. Si Boss Karepa yun. Si Boss Karepa. Pumunta na dati sa Paya Mansion yan, eh. Boss Karepa! Ay, gagi. Bossing, Dot! Basketball. Dot! Mic mo, Dot! Boss, kamusta, boss? namin guys sa live eh. Oo, boss. Fill out na kami. Kita tayo ulit dito. Guys, Boss Karepa. Basta, welcome to Bicol. Oo. Ano siya, guys? Kung di nyo na itatanong, dati rin siyang kakampi ni Nelson. Yung kakampi natin sa Starman. Alam mo yun, Doy? Let's go! So ayun mga kaibigan, ngayon naman na shoutout niya tayo sa live niya. Well, thank you so much kay Malupiton. Alam nyo si Malupiton, tarantado lang yan sa video and sa mga ano niya. Siyempre, comedy eh. Ganyan kami lahat. Mga kupal kami sa video, di ba? Kaya minsan marami din nagagalit sa amin. Pero sa personal mga kaibigan, iba si Malupiton. Napaka-respectful na tao. Kahit si Kong din naman eh. Kahit si Kong TV, hindi yan Kong TV na nakikita mo sa video. Iba siya sa personal. Kumbaga, syempre, may mga private life din kami. Ako din, mga kaibigan. Kaya meron ako mga nakakasalubong dyan na sinasabi na, parang ang tahimik mo naman. Parang, syempre, may mga personal life kasi mga kaibigan. Hindi naman everyday, hindi naman oras-oras is in character kami. Like ni Malupiton, hindi siya in character palagi. Pag nasa normal life siya, wala siya sa tapat ng camera, napaka-respectful ng taong yan, para hindi makabasag ng pinggan. Diba? Pag na-meet niyo yan sa personal. Pero pag nasa video, trabaho kasi namin to. So, ayan mga kaibigan, yung live ngayon nila Kong TV na na-shoutout tayo and ang grupo ng Papatantan. Thank you so much. Ayan, panoorin natin. Panoorin natin. Sa kami nagsabi sa amin, ang Malupiton is Bicol word. Bicol word. Ah, okay. Kasi yung isang kuya namin doon, nagtanong sa amin, Bicolano ba si Joel? Bicolano ka ba? Hindi po. Kasi sabi nila, yung Malupiton na word, Bicol yun. Bicol word siya. Ang meaning, Parang malupit. Malupit. Sobrang lupit. Parang ganon. mas mataas na level ng malupit. Ano yun, boss, hindi ko alam talaga yung meaning nun. Na ano ko lang yung kay Boss Karepa. Na, kasi nanonood ako kay Boss Karepa. Kasi siya, taga-naga siya. Taga-naga siya na hindi ko siya maintindihan, hindi ko maintindihan yung sinasabi niya pang Bicol. Natatawa ako doon kasi binabasa ko yung subtitle. Kaya lap trip ako sa sinabi niyang Malupiton, Digdinoy. Parang ganon. Malupiton, Digdinoy. Kaya yun yung ano, na Malupiton, gago, lap trip ako. Okay, pause muna mga kaibigan. Yun pala, yung kwentong yun. Kwento na yan sa akin ni Malupiton nung sila Keeper Bros pumunta dito sa Papatantan, dito sila nag-stay. Tapos, tinawagan namin, binidyo call namin si Malupiton. Then, yung time na yun, kwento niya sa akin yun. May video pa ako nun eh. Ito, pakita ko sa inyo. Natatawa ako pag binabanggit mo yung Malupiton na mabasa ko yung subtitle. Utang na. Sinabi na sa akin, Kwento ko. Kaya Malupitong pangalan ko dahil kay Boss Karepa. Yun. Yun yung ano niya kung bakit Malupiton. Pero si Malupiton, hindi Bicolano. Kaya marami nagtatanong. Kahit ako nung una, nung nakita ko yung page niya, sabi ko, ano ba to? Bicolano ba to? Ba't Malupiton yung pangalan nito? Then, yun na nga. Doon ko nalaman na galing pa yun sa kakapanood niya ng mga video ko kahit di niya naiintindihan mga kaibigan. Narinig niya lang yung Malupiton na yun. So, yun. So, nung nag-meet kami ni Malupiton dito, then napakalupit ng grupong yan, yung Kulokoys TV. Like, sobrang saya. 3-4 na araw ata sila dito. Wala kaming ginawa kundi magtawanan. And, di ba, nag-collab din kami. So, panoorin natin ulit. Continue. Itong gago, lap trip ako. Ay, putang ina, ngayon ko lang nalaman na history niya. Tapos si Boss Karepa, na-meet natin siya Tanga. Pagkagaling natin doon, galing sila doon. sa Bicol. Kasama din nila si Boss Karepa. Doon kayo nag-stay sa kanila. Kasi meron... Ay, okay. Yan. Shoutout nila Papatantan at kay Boss Karepa. Boss Karepa. Kita niyo yan mga kaibigan, di ba? Kilala na tayo ni Kong TV. Alam niyo mga kaibigan, ako, masaya lang ako. I'm so grateful kasi idol ko yan. Pagpasensyahan nyo na ako mga kaibigan, idol ko yung taong yan. Diba? Kaya masaya ako na kahit papano na-recognize niya na tayo. Na kung makita niya man tayo makasalubong niya tayo next time, is hindi na tayo yung parang
hindi niya tayo kilala. Parang gano'n mga kaibigan. So kahit paano ngayon, kilala niya na tayo. Diba? As Boss Carepa. So yun. Continue tayo. Continue. W Boss Carepa. Si Jumbo Boss pala. Carepa, varsity yun dito. Kakampi niya si Nelson. Ayun, Yes, dati Thanos. sa basketball. Si Nelson na Saitanos. Anong year kayo magkaklase? Ay College Lyceum. Player talaga si Boss Carepa ng basketball. Si Nelson Mendoza, nung nanonood ako ng isa sa mga vlog ni Kong TV, bigla ko siyang nakita. Parang nag-hire si Kong TV ng isang trainer sa Unbelievable Basketball. Nung pinakita na kung sino yung trainer, nakita ko si Nelson Mendoza. Si Nelson Mendoza, mga kaibigan, teammate ko yan sa Lyceum. Which is I'm grateful, mga kaibigan, na makita siya ulit. Kasi sobrang tagal din ang pinagsamahan namin yan ni Nelson Mendoza. So ngayon, nasa Team Payaman siya. Or mas kilala niyo siya, mga kaibigan, as Sunny J. Diba? So, siya yung teammate ko dati. Yeah, teammate ko yan si Nelson. And Nelson, sana magka-jamming tayo ulit. Diba? So, who knows? So, yung mga kaibigan, wala lang mga boss. Like, hindi lang ako makapaniwala na kasi gusto ko rin yun, mga kaibigan. Lagi ko yung pinapangarap na sabi ko, darating din yung time na yung mga ina-idol kong yan, marirecognize din ako niyan. Kasi pagpasensyahan nyo na kung hindi nyo naintindihan or hindi nyo makilala si Kong TV. Kasi kaming mga vlogger, parang yan yung OG vlogger namin. Hindi lang yan yung nagsimula ng YouTube or ng vlog dito sa Pilipinas. Pero si Kong kasi isa yan sa mga OG. Kumbaga sa basketball, parang Michael Jordan ba? Parang ganon, di ba? So, siya ang inspirasyon namin, karamihan, di ba? Meron din naman mga ibang vlogger na hindi si Kong ang inspirasyon. Pero kami kasi, lalo na ako, yan yung inspirasyon ko. Until now, mga bossing. Until now. So, yan mga bossing, sa lahat ng mga vlogger dyan, o nagsisimula man mag-vlog, or kahit hindi man vlog yung ano mo, di ba? Yung pinupurso mo, or kung ano man yung karir mo, tuloy-tuloy mo lang, bossing. Darating at darating yung time, makikita at makikilala ka rin or ma-recognize ka rin ng mga taong tinitingala mo or ina-idol mo. 'Di ba? Trabaho lang. Hindi yan kasi madadala sa mga chat-chat. Kasi kahit ako, mga kaibigan, kahit i-chat ko si Kong TV, hindi ako papansinin yan. Sa dami ng message niyan, mga boss. Sa dami ng message na isang vlogger, hindi ka na mapapansin yan. Eto, hindi ko ito makakalimutan. Sabi to ni Lloyd Cadena, Sumalangit. Isa rin yan sa mga OG sa YouTube. Si Lloyd Cadena, bago siya nawala dito sa mundo, ito lang yung hindi ko makakalimutan na sinabi niya. Kung gusto mong sumikat, kailangan mong magpasikat. Kung gusto mong mapansin, kailangan mong magpapansin. Pero hindi naman yung magpapansin in a bad way. Siyempre, kailangan mong gumawa ng paraan para makilala ka rin. So, sa lahat ng mga vlogger dyan o nagsisimula mag-vlog, tuloy lang, mga kaibigan. Kasi pag sumuko ka, wala na. Mahirap mag-vlog. Sinasabi ko na sa inyo, hindi to biro. Hindi to birong rutang to, mga bossing. Hindi to magic. Di ba? Kahit mayaman ka pa, mahirap ka pa, gwapo ka, pangit ka, lahat dadaan sa process. Wala ditong magic na pagsimula mo ngayon, 1,000,000 subscriber ka na bukas o 1,000,000 followers ka na bukas. Walang ganon dito, mga bossing. Lahat daraan sa isang nanonood, 2, 3, 4, 5, sa isang subscriber, 2 subscriber, 3 subscriber, lahat daraan dyan, mga bossing. Tiyaga lang, di ba? And kung gusto mo yung ginagawa mo, makakatagal ka dyan. Kasi kung hindi mo yan gusto, mahirap tumagal dito, mga bossing. Ako, mga bossing, masaya ako sa ginagawa ko. Ang makapagpatawa ka ng maraming tao. May mga lumalapit yan sa akin, mga boss, na matanda, bata, di ba? Bakla, tomboy. Eto nga, may lumapit sa akin, pipi. Isipin mo yun, mga kaibigan, ha? Hindi siya nakakapagsalita. Ibig sabihin, hindi rin siya nakakarinig. Paano niya napapanood yung video ko? Di ba? And paano niya ako kilala nakapagpa-picture? So sa akin, mga bossing, ang sarap lang sa feeling. Pagpasensyaan nyo na ako, masyado ako na-excite ngayon. Sabi nga nila kung din dun sa live nila, na ang sarap kasi ng trabaho natin kung titignan naming mga vlogger. Pero mahirap dito, hindi to magic. Like nang sinasabi ko sa inyo, kung hindi ka naniniwala, pwede mong itry. Pwede mong itry kung saan ka aabot. Kaya sa mga nagbablog dyan, tiyaga lang,
Gawa lang, ang pinaka-importante sa lahat is masaya ka sa ginagawa mo, and ang goal mo dito is magpasaya ng ibang tao, magbigay ng entertainment, hindi lang yung kumita ng pera. Nandito na tayo, pwede kang kumita ng pera dito, pero hindi magic. 'Di ba? And hindi lang yun dapat yung focus mo. Kasi pag yun lang yung focus mo, and pag tinamaan ka ng mga restriction, and ng mga ban, and na-hack yung account mo or something like that, baka tumigil ka na, baka mapanghinaan ka na. 'Di ba? Dito, tuloy-tuloy lang mga boss. Ako, masaya ako sa 5 years na pagbablog. Wala akong plano pang magretiro or something. Which is napapagod ako, syempre, and nabibusy, mas busy na ngayon sobra kasi hindi na lang vlog yung inaatupag ko, may mga business na rin, and kung ano-ano pang business na iniisip namin, di ba? So, nahati na yung oras, pero continue pa rin ako sa pagpapasaya, pagpapatawa, kasi nandyan pa rin yung kilig ko, mga kaibigan, na every time na may lumalapit sa akin, na minsan yung iba nagti-thank you. Alam nyo mga kaibigan, may mga nagchat-chat sa akin na, boss, ikaw yung pinapanood ng lola ko bago siya nawala. Diba? 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 Boss, ikaw yung pinapanood ng papa ko bago siya na ano. Diba? Diba? Boss, ikaw yung pinapanood ng anak ko, boss. Idol ka ng 2 years old kong anak. Pati ako napapaisip, paano ko nakilala yan? Diba? Yung mga ganong moment, mga kaibigan, wholesome yung followers ko. From matanda to bata. Kaya sa lahat ng mga karepa dyan, thank you so much. Sana always ko kayong mapasaya. Sana always ko kayong mapatawa. Kahit napupudpud na yung utak ko, kakaisip ng bagong content and kung paano ko kayo mapatawa. Diba? And kahit pa sobrang dami nating basher out of nowhere, hindi ko rin alam kung bakit. Nagpapatawa lang naman ako. Diba? Tuloy lang tayo mga boss. Sana lagi ko kayong mapasaya. Sana lagi ko kayong mabigyan ng ngiti sa inyong mga sad moment. Diba? Sa inyong mga di ba, malulungkot na araw. Ha? So, yeah. So, follow nyo ako mga kaibigan, subscribe nyo rin ako sa YouTube, and I'm so grateful. Kay Kong TV, eto lang masabi ko sa kaibigan, thank you so much. Kung wala ka, wala rin ako dito. And sa lahat ng mga vlogger, God bless sa inyong lahat, mabuhay kayo. Di ba? Tuloy-tuloy lang. And sa lahat ng mga karepa dyan and mga napapasaya namin, kung sino man yung mga idol nyo, maraming salamat sa inyo, and sana always namin kayo mapasaya. And kila Malupiton, shoutout din mga boss, tuloy lang kayo, ang lulupit nyo, talagang bagay sa yung pangalan mo, Malupiton. Ang lupit nyo. So, God bless sa inyong lahat, and sa lahat ng vlogger dyan, mabuhay kayo. This Boss Karepa. Peace.